Magandang araw sa iyo, batang mapagkakatiwalaan. Bagong aralin, bagong kaalamang matutuklasan. Ating alamin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Kasama na ang pagpupunyagi ng mga katutubo at kababaihan. Partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natataya ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang litra ng tamang sagot. Una, ito ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol, katulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521. Pangalawa, ang Dagami ay rebolusyon laban sa mga Espanyol na pinamunuan ng anong pangkat sa Leyte noong 1567. Pangatlo, siya ang tinaguriang ina ng pambansang watawat ng Pilipinas. Pang-apat, mas kilala ito bilang Tondo Conspiracy ng 1587 hanggang 1588, ang rebolusyon laban sa mga mananakop na Espanyol ng mga Maharlika o ang pangkat ng Madato ng Maynila, Bulacan at Pampanga at kanilang mga kaanak. Ito ay kilala rin na Katlang. At panglima, ito ay laban sa pagbabayad ng tributo ng mga Pilipino sa lalawigan ng Cagayan at ng Ilocos Norte noong 1589. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, isulat sa sagutang papel ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan o mali naman kung hindi. Una, organisado ang sultanato. Ito ang humadlang sa mga Espanyol na agad sakupin ang mga Muslim sa Mindanao. Pangalawa, may kakulangan sa pagiging matapang ang mga Muslim, kaya't agad silang nakipagkasundo sa mga dayuhan. Pangatlo, malaki ang pagmamahal ng mga Muslim sa kanilang pamahalaan at teritoryo. Pang-apat, mula sa pagdating ng mga Espanyol hanggang sa sila ay umalis sa Pilipinas, naging malaking hamon ang mga Muslim sa kanila. Panlima, maraming matapang na Pilipinong Muslim ang lumaban sa mga Espanyol upang hindi sila masakop ng mga ito. Sila ay gumawa ng sariling armas na kanilang ginamit laban sa mga dayuhan. Kumusta? Ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin.
ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-alsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol, tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521. Ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Una, ang Dagami Revolt. Ang Dagami ay revolusyon laban sa mga Espanyol na pinamunuan ng pamilyang Dagami sa Leyte noong 1567. Pangalawa, ang Pampanga Revolt. Ang Pampanga Revolt ay pinasimulan noong 1585 ng mga Kapampangan na mga nagmamay-ari ng mga lupang sakahan o mas kilala sa tawag na mga encomenderos na pawang tinanggalan ng karapatan bilang mga dating dato ng kanilang barangay noon. Pangatlo, ang Conspiracy of the Maharlikas. Ang Conspiracy of the Maharlikas o mas kilala bilang ang Tondo Conspiracy noong 1587 hanggang 1588 ay ang revolusyon laban sa mga mananakop na Espanyol. Unang mga Maharlika o ang pangkat ng mga dato ng Maynila, Bulacan at Pampanga at kanilang mga kaanak. Ang apat ay ang Cagayan at Dengras Revolt. Ang Cagayan at Dengras Revolt ay laban sa pagbabayad ng tributo ng mga Pilipino sa lalawigan ng Cagayan at ng Ilocos Norte noong 1589. Ang mga Ilocano, Ibanag at ang iba pa ay naglunsad rin ng pag-aaklas sa kadahilanang ito at dahil na rin sa mga pagmalabis ng mga konkistadores, nananakit at nangabuso sa mga Pilipino bukod pa sa pagbabayad ng mataas na buwis. Panglima ay ang Igorot Revolt. Mula sa kautusan ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman, nagpadala ng isang ekspedisyon sa Cordillera para sa pagpapalawak ng relihiyon sa bansa sa pamumuno na rin ni Padre Esteban Marin. Si Marin ay ang kura paroko noon ng Ilocos at sinubukan niyang kumbinsihin ang mga Igorot na maging mga Kristiyano. Sa kabilang dako, hindi pumayag ang mga katutubo na mapasa ilalim din sa kagustuhan ng mga Espanyol na maging mga Kristiyano sila at talikuran ang kanilang mga kinagisnang paniniwala. Pang-anim ay ang The Chinese Revolt of 1603. Noong 1603, mahigit kumulang sa 30,000 Tsinong mga ngalakal, namumuno at mamamayang Inchik ang pinatay ng mga Espanyol sa namumuno noon sa lugar. Ang mga nakaligtas ay agad na nagtungo sa Wawa na ngayon ay mas kilala sa tawag na Guagua. Nagsunog at naglunsad ng pag-aaklas ang mga Inchik na nanirahan sa Ligarda at Binondo na at kanilang binantaan na kukuhanin nila ang pamumuno ng mga Espanyol sa Intramuros. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Mula sa panahon ng barangay, ang mga kababaihan ay pinahalagahan na. Marami silang mahalagang papel na ginampanan bilang mandirigma, babaylan at higit sa lahat bilang ilaw ng tahanan. Ang pagdating ng mga mananakop na Espanyol ang nagdala ng pagbabago sa mga kababaihan. Tanging ang mga kalalakihan na lamang ang nakapag-aral noon. Kapuna-puna rin na higit na mas marami ang mga lalaking nababanggit sa kasaysayan ng bansa na kalimitan pa ay pawang mga general ng revolusyon mula sa Maynila. Una si Gabriela Silang, ang unang Pilipinang namuno sa paghimagsik noong kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nang mamatay si Diego Silang, asawa ni Gabriela, ipinagpatuloy niya ang maagang naudlot na pakikipaglaban ni Diego Silang. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kanyang puwersa ay nawalan ng laban sa libu-libong lakas ng mga Espanyol at kawalan ng interes ng mga Ingles nang nilagdaan ang kasunduan sa pagtatapos ng 7 taong digmaan sa Paris noong Pebrero 1763.
Si Gabriela Silang ay dinakip at binitay noong Setyembre 20, 1763. Bilang pagkilala ng mga kababaihan kay Gabriela Silang, ang kanyang katapangan ang naging inspirasyon ng pagtatag ng partido pampolitika na Gabriela. Pangalawa, si Gregoria de Jesus. Ipinanganak si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Siya ay asawa ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Siya ay nahalal na pangalawang pangulo ng isang sektor ng pambabae sa Katipunan, na kung saan ang nahalal na pangulo ay si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal. Kilala siya sa tawag na Inang Oryang ng mga Katipunero at tinaguriang lakambini ng Katipunan. Mahalaga ang kanyang naging tungkulin sa Katipunan dahil siya ang taga-ingat ng mga mahalagang kasulatan ng samahan. Nang madakip si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay hindi na ito hiniwalayan ni Inang Oryang. Subalit nang patayin si Bonifacio ay hindi ito ipinaalam sa kanya. Hinanap niya ang bangkay ng kanyang asawa, ngunit ito'y hindi na niya nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang kanilang mga labi. Pangatlo, si Melchora Tandang Sora Aquino. Tinagurian siyang Tandang Sora sapagkat matanda na siya noong sumiklab ang himagsikang pinamumunuan ni Andres Bonifacio noong taong 1876. Kinupkup, pinakain at pinabaunan ng kunting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Espanyol ang mga Katipunerong nakatakas sa kalupitan ng mga Espanyol. Lahat ng dumudulog sa munting tahanan ni Melchora Aquino ay kanyang tinanggap, bata man o matanda, babae o lalaki. Nalaman ng mga Espanyol ang kabutihan ni Tandang Sora, lalo na sa mga Katipunero, kaya't siya ay dinakip at pinatapon sa pulo ng Marianas. Pang-apat, si Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa ay isinilang sa Pututan, Iloilo noong Oktubre 13, 1668. Nagtapos siya ng pagkaguro. Napangasawa niya si Alejandro Balderas, isang mayaman na may-ari ng lupa mula sa Sara, Iloilo. Nang sumiklab ang revolusyon, sumapi siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Sinundan niya ang yapak ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na unang sumapi sa kilusan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan na tumulong sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa. Sa kabila ng gutom at kakulangan ng armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan sa Panay hanggang masakop ng mga Persang revolusyonaryo ang buong isla. Tinagurian siyang Joan of Arc ng Visayas. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Panlima, si Marcela Agoncillo. Nakilala si Marcela Agoncillo bilang ina ng pambansang watawat ng Pilipinas. Habang nasa Hong Kong, pinakiusapan ni General Emilio Aguinaldo si Marcela na maglikha at magtahi ng isang watawat na magsisimbolo ng bansang Pilipinas. Kasama ang kanyang panganay na anak na si Lorenza at kaibigang si Delfina Herbosa y Natividad. Kanilang manumanong nilikha at sinulsi ang nasabing watawat na hiniling ni General Emilio Aguinaldo gamit ang kamay at isang makina. Mayo 17, 1878, ang nilikhang bandila ay personal na inabot ni Marcela at isinama sa mga bagahe ni Presidente Emilio Aguinaldo pabalik ng Maynila. Sa unang pagkakataon ay iwinagayway ang pambansang bandila sa balkonahe ng bahay ni Presidente Aguinaldo noong Hunyo 12, 1878 sa Kawit, Cavite bilang simbolo ng pagka-independyente ng Republika ng Pilipinas, kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na nilikha ni Ginoong Julian Felipe, isang Filipino music teacher at composer mula sa Cavite. Mahusay ang iyong ginawang pakikinig. Tiyak na marami kang natuklasan tungkol sa partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ngayon ay handa ka na upang sagutan ang sumusunod na gawain na magpapahusay pa ng iyong galing.
Para sa unang gawain, sa iyong palagay, isulat ang positibong epekto at ang negatibong epekto ng pakikibaka ng iba't ibang sektor para sa bayan sa pamagitan ng talaan sa inyong sagutang papel. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya mo, di ba? Kasi magaling ka. Para sa pangalawang gawain, isulat ang mga naging resulta ng mga sumusunod na pakikibaka ng mga katutubo at kababaihan na ating napag-aralan. Kumusta? Madali lang, di ba? Kasi mahusay ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pag-alsa o paggamit ng dahas ng mga katutubong Pilipino at pagsanib ng mga kababaihan sa mga gawaing ito ay bunsod ng mga kalupitan at di makatarungang pagtrato sa kanila ng madayuhang sumakop sa bayan, lalo na noong panahon ng mga Espanyol. Hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo upang makamtan ang kalayaan na inasam nila para sa bansa. May mga nagtagumpay na pag-alsa, ngunit mayroon din namang hindi nagtagumpay. Subalit, hindi ito naging hadlang sa mga Pilipino upang lalo pang magpunyagi para sa inasam na kalayaan ng bansa. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.